Tsa, alam ko naman na bata ka pa. Sa totoo lang ha, opo, walang biro ito. Noong pong panahon ni Marcos, di ba? Magsimula tayo sa panahon ni Marcos. Bakit ho ba napatalsik ang mga Marcos? Nagsimula yan sa usapin po ng korupsyon, abuse, cronyism. Ang dami niya mga cronies, no? Ang sabi nga daw po sa loob ng 2 dekada, 20 years sila eh. Yeah. Si mami mo, si papa mo, sa mga panahong yun, ay mulat na sa kaisipan nung panahon ng rehimeng Marcos. So nagkaroon po ng people power, di ba? Napatalsik sila sa pwesto. Pati ang kanilang mga cronies, nagtago din, pati ang mga Romualdez. Kasi ano yan eh, 2 angkan yan na napatalsik actually. Pati doon sa amin sa Leyte, nawala sila doon dahil yun ang kanila pong baluarte, di ba? Panahon ni Marcos. Okay? So ngayon, mga kapatid, pagkatapos mo nila Marcos, ano po nangyari? Naupo si Cory, and then eventually po, nagkaroon na po din ng succession. Kung iisa-isahin natin after Marcos, ang issue ng corruption, ubos ang ating remaining 55 minutes sa ating programa. Pero ito lang po mga tumatak na mga corruption scandal. Kasi marami yan pati nga yung Centennial. Centennial, noong pong, di ba, panahon ni Fidel Ramos after Cory, di ba, papasok tayo sa year 2000? Yes, Centennial so, year. nagkaroon ng mga Centennial projects. Oo. May issue na po noon, yung Peya Amari. Na mga skandalo. Marami yan kung i-google mo, girl. Pero kung babalikan natin ng mga tumatak sa atin, ano ito? Fertilizer fund scam. Ito po, mga kapatid, nagsimula ito panahon ni Gloria Arroyo. After Joseph Estrada, doon sa wedding scandal. Wedding scandal, di ba? Yun po, perang galing sa wedding operators na ipinanunuhol umano kay Joseph Estrada. Di ba? Scandal corruption. Di ba? Corruption po yan. And then Joseph Estrada, eventually po, pinardon ni Gloria at mga kapatid, nakatakbo pa. Bilang presidente. At muntik pang manalo. Sa totoo lang, napatalsik po sa issue ng corruption at muntik pang manalo. And then nag-mayor. Kasi nga, ibinalik sa kanya ni Gloria. Kasi nga, yung pressure din kay Gloria, pinatanggal nila si Erap and then naging friends na sila ulit. Okay? Yes, yan pong sitwasyon, mga kapatid, di ba? After Erap, then Gloria Arroyo. Gloria Arroyo, isang katerbang issue ng corruption doon ay talagang uubusin ang oras natin. Pero nangyari itong fertilizer fund scam, panahon ni Gloria Arroyo to. Ano nangyari doon? Si Joke Bolante na-acquit. Ito po ang pinag-uusapan dito magkano? 700 million pesos na fertilizer. Pera ng DA, okay, na meron din po ditong PDAF na involved, ano po, kung saan din, mga kapatid, ang ilang mga legislators ay nag-allocate ng fertilizer sa iba't ibang mga farmers group. Yung fertilizer, napag-alaman, sa laki ho ng kickback, tubig na lang. Tubig na lang. Kasi liquid fertilizer. Okay. Fertilizer fund scam. And here comes the pork barrel fund scam. Diba? Ito na po yung panahon ito ni Gloria. And then carry over po, nagkaroon ng investigasyon sa panahon ni Pinoy. Ito na po yun. Yung mga meron na pong mga kinasuhan at nakulong pansamantala. Hindi po ba? PDAF, mga kapatid. Dati-dati po, ang PDAF, pinakamalaki ho dito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po dito, kung tama pagkakaalala ko, ay wala pang 10 bilyong piso. Ngayon, Malampaya Fund Scam. Well, also, before that, ito pong AFP, pasalubong itong ating pinag-usapan kay Ligot. Pasalubong at pabaon. Ito ho yung perang pambili ho na lang ng botas ng mga sundalo. Binibigay doon sa mga chief of staff. Okay. Sila Heidi Mendoza, sila ito pong si General Ligot, ang mga testigo po ang nag-audit si Heidi Mendoza, ito pong si General Rabusa,
ang star witness po dito. Okay. But don't forget the NBNCTE scandal. Isa pa Si yun. John Lusada naman po ang star witness doon. Yes. Doon po naman din po, ito ho yung... Gaano kalaki pinag-uusapan doon? Opo, I think this is about $2 billion na proyekto. Anyway, pagkatapos niya mga kapatid, sa PNP, meron din yung helicopter. Paalis na sa pwesto, nagbenta pa ng segunda manong helicopter at pinalabas po na alin? Na brand new. But if you're going to recall, okay, lahat ng mga skandalong ito, eventually po, isa-isang nalalagas. Meaning, nalalagas po yung kaso pabor sa mga inaakusahan. Hindi ba? Yes. Eventually po, acquittal. Pati si Mike Arroyo na acquittal. Dito po sa chopper scam na to. So mga kapatid, eventually mga kapatid, yung pong inakusahan sa mga iskandalong ito, si Jokjok Bolante, tumakbo pang gobernador. Ang mga Marcos, ang pinakamagandang example, di ba, nakabalik sa pwesto, dahan-dahan, nakabalik sila sa kapangyarihan. Binoto nyo pa bilang presidente. Hindi po ba? That's the irony of all, right? Yeah. Oo. Yeah. Kaya nga nung kasagsagan ng tawag dito ng eleksyon, umugong ulit. General George Rabusa. Yan, kasagsagan ng eleksyon. Alala mo, 2022 elections, paulit-ulit ang panawagan ng iba't ibang mga grupo na never again, never forget, bago po manalo sa pagkapangulo. Ang ngayon ay pangulo na si Marcos Jr. dahil parang tila ang bilis nakalimot ng mga Pilipino sa nangyari noong Marcos Sr. era na para bang walang mga nahirapan at nasawi nung panahong iyon. Anyway, so... Pero naiboto na nandun na tayo at siya na ang ating Pangulo ngayon. That is water under the bridge, ika nga. Oo. At ang sinasabi naman nila noon, ang kasalanan ng ama ay hindi daw kasalanan ng kanyang anak. Okay. Oo. Anyway, so hindi pa nga napag-uusapan na yung utang doon sa estate tax na ibaon na po pansamantala ngayon yan. Anyway, mga kapatid, so ano ho ito? Ano ba? Anong gusto niyo puntuhin dito? Actually, sa dami ng mga binanggit mo na mga kamo iba't ibang corruption issues. Opo. So mga kapatid, failure po ito ng system natin. May failure sa ating sistema. Ano ang failure na ito? Well, unang-una, yung ating uri ng demokrasya, di ba? Masyado po siyang forgiving. Kasama sa demokrasya yung hustisya na pagkatagal-tagal, and then eventually po mga kapatid, sa katagalan, yung hustisya nagiging pabor na sa mga mandarambong. And dahil po dito sa demokrasyang ito at uri ng hustisya, nakabalik sa pwesto. Yung pong mga inakusahan ng pandarambong na klaro na din po naman basically ang mga ebidensya pero na-acquit ng Sandigan Bayan at inihalal pa bilang mga mambabatas. Yan po sinasabi ho natin dito. Di po ba? May failure sa ating system. At ang failure na yan nangyari kasi hinayaan lang natin. Di po ba? Ang mga Pilipino, pagkatapos po noong euphoria ng Marcos regime na napatalsik at pinabagsak, eventually mga kapatid, dahan-dahan na rin po na nakakalimutan, and then one scandal after another, hanggang sa tila baga naging manhid na po tayo. So ngayon, bakit po ba tayo nasanlak dito sa pinakamalaking skandalong ito tungkol sa korupsyon? Dati-rati po, by the hundreds of millions, diba? Naging, magkano? 5 billion, 10 billion, ngayon po, trillion na ang pinag-uusapan. Ikaw ngayon nakikinig sa amin, diba? Na araw-araw,